Welcome back to Switzerland! Lahat ng yan, pwede ang Swiss Travel Pass. Ayun na nga po, may sign na Hotel B&B. So wala tayong background na maayos-ayos dito, kundi padere lang. Actually, doon mura mamili sa Migros. Guys, I'm back again with another vlog, and now tayo po ay pupunta na sa ating fourth leg ng ating European trip. And di ba nung una nagpunta tayo ng Spain, tapos pumunta tayong Portugal, at ngayon andito tayo sa France, and now pupunta na po tayo sa most expensive country daw, which is ang Switzerland. And now guys, ngayon hindi tayo airplane, okay? So, magte-train tayo. So, time check, it's already 8:08 AM, and actually, yung mismong train ride natin is around 10:30 pa. Ngayon po, ang mangyayari ay from Gare de Lyon, ay tayo ay pupunta sa Basel Station. Then from Basel Station, tayo ay magpupunta na sa Zurich HB, or yung pinaka-main station sa Switzerland. And yung ticket nga po pala natin ay nabook natin sa Trainline application. And again, yung screenshot or yung picture ng logo, ilalagay ko dito para pwede kayo mag-install din sa cellphone nyo. Meron siya sa iPhone, and I think meron din siya sa Android. So, ito po ang itsura ng ticket. Ayan, napakita ko sa inyo. So, Basel, SBB, ganyan. So, 10:21, Paris, Gare de Lyon. Then, by 1:26 PM, nasa Basel na tayo. Doon sa pagbili natin from Barcelona to Madrid, okay? So, magkano ay ban ang ticket na nabili mo? So, nabili po natin yung ticket ng $139.66 US dollars. So, kino-convert ko siya ngayon. Ang presyo niya ay, sa Philippine peso is 7,953. So, mga 8,000 pesos yung ating pong ticket sa train. And, pinag-compare ko yung ticket prices sa yung train versus sa airplane. Kasi pwede din mong lumipad kayo sa Zurich kung gusto nyo lumipad from dito sa Paris. 19,000 po ang pinakamura nung nag-research tayo. I mean, nung nag-check tayo. So, nung nag-check tayo, one month before our trip, okay? So, yun po ang presyuhan. Kaya sinabi ko, okay, magte-train na lang kahit medyo madaming galaw, ganyan, pero okay lang yun, okay? So, now mag-check out na tayo dito sa ating hostel sa Generator Paris. If ever guys, kung pumunta kayo sa Paris, pwede kayo mag-check-in dito. Maganda siya. May malapit na convenience store. Merong katabing Chinese restaurant. Kaya ako sinabi ko kasi may rice. Wala kasing rice dito kadalasan, okay? Tapos, may malapit din na train station, which is ang Colonel Fabienne and Louis Blanc. Pero medyo malayo na unti yun. Parang mga 500 to 700 meters ang lakad. Actually guys, merong train from here sa Generator Paris going dun sa Gare de Lyon. Kaya lang, ang nahihirapan kasi tayo guys dito ngayon ay ang laki-laki ng maleta natin. Nakikita nyo yan. And yung mga subway dito at yung metro dito sa Paris, karamihan, most of the time, wala pong lift. So, ang tataas ng mga binababa at inaakyat. So, might as well mag-book na lang tayo ng Uber. So, guys, kayo po, tawag doon, maging aware na kayo na ganito ang magiging kapalaran kapag ka puro train. Ano po? So, if ever kapag ka medyo may edad na po kayo or meron kayong kasamang may edad, ganyan, medyo mahihirapan. Okay? Mahihirapang magbuhat. Kapag ka, kunyari, may senior na kayong kasama, mahihirapan silang magbuhat. Kaya might as well mag-Uber na lang. Okay? So, tignan natin yung presyo. Yung Uber from here sa Generator, papunta doon sa Gare de Lyon ay 15 euros. Okay, mag-book na tayo. Okay, magpaalam na ngayon tayo sa ating hostel. Actually, hostel to guys pero private room with private bathroom siya. So, mura. Bye-bye! Ka na ba, Ivan, sa Switzerland? Ikaw na nanonood. Ready ka na ba? Goodbye, Generator Paris! Doon tayo sa gilid kasi doon yung pick-up point. Tayo nakapasok dito sa ano natin na to, sa katabi natin na convenience store. Prioritize natin yung mga restaurant na i-meet nyo. Date check ngayon ay September 21. Papababa simula nung first day natin dito. So ngayon, bumagsak na ng 19 degrees Celsius. Papa 18 mamayang hapon dito. Nung unang dating natin dito, 23 eh. So papalamig na talaga siya guys. Kaya kung mapupunta kayo ng mga bandang September, October, November, expect nyo na malamig. Ayan na, ating Uber. We're here na guys. Nakarating na tayo dito sa Gare de Lyon. Yun kasi yung base. Gare de Lyon.
And we're here na. Wait, asan ba dito? Basel. Where's it? Wait, hanapin pa natin. Wala pa guys eh. Geneva pa lang yun nandito. Kasi 10:20 tayo eh. 10:17 pa lang yung pinaka-latest. Aga kasi natin. Ito guys yung mga shop dito sa Gare de Lyon. So, itong Croissant area, Starbucks. Meron dong McDonald's sa side na yan. Kaya lang ayoko na muna mag-McDo. This one. Ano ba to? Mga tinapay siya. Ganito na lang makainin natin. God, may matcha latte. May matcha ako nakikita, guys. First time ever again. Hindi din ako kumain. Kasi parang naghahanap ako ng sabaw. Actually, kinoconsider ko na nga lang ulit yung yung McMuffin doon sa McDo. Kaya lang kasi, kapag umorder ka ng McMuffin, ang drinks mo, kape. Yun lang ang option, walang juice. Nakalan tayo kumain, parang wala ako sa mood kasi magkape-kape, ganun. Ayan guys, nakita ko na. Ito yung atin, wait. Itong 1021, ito, nakikita nyo ba? Medyo malabo ata. Itong 1021 Basel SBB Hall 2. Nakakatuwa naman, may Pop Mart na vending machine dito. So magkano? Tignan nyo Hirono, 15 euros. So. Tapos, ano ba? Yun lang mga kilala ko. Ito parang labubo ba to? Kasi mukhang labubo siya eh. 18 euros. The Monster yung name? Ito, merong shop dito ng bilihan ng something. Check tayo. Biglang may police na pumasok. Sabi nga doon, close na daw. May inspection daw. Tingnan nyo, bigyan ko kayo guys sa idea kung magkano yung mga food dito sa Paul. So, one coffee and croissant, 4.50 euros. Tapos ito may kasamang juice, 7.50. Ito, sandwich and parang I think parang carbonated drink yun. 12.92 or 95. Tapos this one, 13.95 salad. Tapos, isang dessert, tas water. Ito guys, bumili tayo ng sandwich, juice, tapos isang snack. So, combo siya. So, ang presyo niya ay 7.30 pag itong dalawa plus 1.10 pag kami kasamang chips. Yan yung parang promo combo nila dito. Bumili na tayo para makakain na tayo kasi mahal na yung mga pagkain sa Switzerland. Ito na guys! Basel SBB. Dito tayo sa platform 19. Hindi ko na napakita pero doon sa pinakaharang doon ay in-scan lang natin yung QR code natin na nasa Trainline application. Sa car 15 tayo. May mga number guys ha. Ito 17 to. So sa 15. Nagmamadali ako kasi para meron tayong lalagyanan ng bag. So, car 15, let's go! And guys, car 15. Dito yung seat 11, 58, 65 to 116 sa taas tayo. May mga lalagyanan guys dito ng gamit. Seat 96. Yan na, tignan nyo. Seat 96. On time guys, umalis. On time, 10:21. Mandar na. So guys, mag-CR na muna tayo. Wait, may tao sa loob. Wala ipakita sa inyo na ganito dito sa TGV Liria. And guys, dito pwede kayong kumain ha. Hindi ako makapagsalita doon sa mismong mga upuan kasi may mga katabi. Pero yung upuan ay merong reserve seating. So, magkatabi, tignan nyo na lang yung number, okay? Tapos, huwag kayong mag-alala kung maihiing kayong tao, dito. Okay ko lang. Nalabas yung tao here. Tapos dito, meron dito lalagyanan ng maleta. And guys, ilalagyanan ng maleta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And actually, meron din sa baba. Nasa taas kasi tayo. Ayan, so andito na ngayon tayo sa loob ng toilet. And actually, dalawa kasi yung train na sasakyan natin. So, ito, yung sa TGV Lira. Yung doon sa isa, hindi ko pa alam kung ano itsura. Pero mapakita ko din sa inyo para full experience. Ayan, paano ko ito buksan? Ba't ala? Ayaw gumana. So, may sabon. Ayan. Tapos ito yung pinaka-bowl. Ayan. Ayaw ko nang pakita sa inyo yan. Pero medyo maliit lang, but at least, di ba? Nandun tayo guys sa taas. So, bumaba na muna tayo para may ipakita ko to sa inyo. Kasi hindi ko siya napakita kanina. And dito,
nakalagay yung bag natin. Kasi sabi ka na nung staff, kahit daw sa baba na lang daw natin ilagay para hindi na natin iakyat since isa tayo sa mga naunang pumasok sa car na to. Ayan, tignan nyo. Ito yung maleta natin, guys. And also, ayan po ang ating padlock. Inilagay ko siya para safe and secured. And guys, tignan nyo, 1:16 PM na. We're about to exit the territory of France. So, ayun yung Basel. And guys, tayo ay nandito na. Nandito na ngayon tayo. Welcome back to Switzerland! Ito pala yung itsura ng train station dito sa Basel. Sabi, napakasulit dito guys sa atin. If ever, kung gusto nyo bumili nito, yung link ilalagay ko sa ibaba. Pangkawit din siya sa mismong patungan nito para hindi siya manakaw. Gets nyo na yung ibig kong sabihin since nandito tayo sa Europa. Okay, kailangan nating hanapin ngayon yung next nating train kung saan. Kasi baka maiwan tayo, hindi tayo pwede matagal dito. Oh my god, wala akong makita parang sign ng mga departure. Okay, so I think ito siya, depart, pero wala pa yung 206. 13:56 pa lang yung pinaka matagal na nandito. Okay, I think let's wait. Nakakatawa guys. Alam niyo yung fulfillment na parang nagagawa kapag kunyari, di ba nagdi-DIY trip, tapos i-figure out nyo kung saan sasakay, kung saan bababa, ganyan yun yung masaya sa ganitong klaseng solo trip tapos DIY. If ever guys, gawin nyo lang guide kahit paano yung vlogs natin at pwede din kayo mag-research pa sa mga ibang vlogs na mas makatulong, para mas makatulong din sa inyo. Napaka-fulfilling siya ng feeling talaga. Kasi parang, sa totoo lang, parang ang comfort zone natin is usually nasa Asia, ganyan. Tapos, Asia lang talaga. Kasi Central Asia, hindi din naman siya ganong comfort zone. Pero yung mga ganitong klaseng nakakalito, tapos ma-figure out mo, ang saya. Basically, tinatranslate natin siya para maintindihan nating mabuti. Konti na lang, 14:01 na. I think next na tayo dyang lalabas. Wait, may lumabas ng dalawa. 14:02, 14:03. Next na saan na tayo? Oo nga pala, bago ko makalimutan, kailangan guys magpa-reserve ng upuan kapag ka-international journeys yung gagawin nyo. Yung ginawa natin from France to Switzerland, yun kailangan. Pero kapag kunyari, within Switzerland lang yung trip nyo, kunyari from Basel to Zurich to Interlaken, ganyan, yun po parang pwede ng parang free seating, okay? And also, pwede nyo gamitin yung Swiss Pass. At nag-avail tayo ng Swiss Pass, mamaya ikikwento ko sa inyo sa dulong part ng vlog na to, yung gagamitin natin dahil medyo matagal tayo dito. Actually, 14 days tayo at ang in-avail natin is ang 15 days na pass. Ayan o, ito yung shop na katabi lang natin dito at gusto ko lang ipakita sa inyo ang paunang presyo na nakita natin. Yung coffee dito sa Switzerland, ang price is 3.50 Swiss francs. Swiss francs! Hindi na tayo euro, Swiss francs na dito. Ayun guys, lumabas na. Second to the last, Zurich HB 7, gate 7. Let's go. Ayun na tayo. Pababa na tayo dito sa platform. Actually, dito siya, guys. Sa side na to. Kasi 7 to, 8 ito. Ang bango, nakakagutom. Ang tanong, bakit wala man lang katao-tao? Tama ba to? Finally guys, nakasakay na tayo sa upuan. And unfortunately, wala nang space dun sa baba ng laglagyanan ng maleta. Kaya dito na tayo sa second floor naglagay. Ayan, may lalagyanan dyan. So binuhat natin. And dito tayo nakaupo sa isahan. Pero may kaharap. Check natin namin ako yung upo. So dito po sa part na to, wala tayong seating arrangement, okay? So walang assigned seat, ganyan. So kahit saan pwede. Pero make sure, depende sa bibili yung ticket. So ang binili lang po nating ticket is second class. Meron kasing first class. So sa second class lang tayo upo. Ganyan nyo, meron saksakan if ever you want to charge. Para sa mga food. Yan, ganyan ang atake. Yes, kakadaan lang sa atin yung nag-check nung mismo ticket. So, yung QR code natin ay galing sa Trainline application. So, ito siya. Pinakita ko lang to.
pinascan lang natin yan. And also, hindi lang basta yon ang i-check nila. Kailangan din nilang i-check kung tugma yung pangalan ng nakalagay dun sa ticket sa'yo. So, kailangan mo din pakita yung passport mo. Okay? Pagka hindi nangyari yun, magkaka-penalty ka. So, may possibility na magbayad ka. Ayun yung nag-check guys. Ayun siya. Ayun na. Ginaganon siya. Also, pwede kumain dito at uminom. Basta wag kang magkakalat. Sarap nito. If ever bumili kayo sa France, Oasis apple juice. Guys, I can continue. Kita-kita ko na yung mga green. Pero wala pang mga lake. Green pa lang. Wait, natakpan naman. Kung kailan naman ako nagpapakita sa vlog. Ayun, nakikita nyo pa. Do parang parang probinsya lang sa atin. Pero guys, tignan nyo yung view. Hindi pa yun yung pinakamaganda, pero ang ganda pa din ng landscape. Grabe, literal na wini-welcome tayo ni Switzerland. Isa din yun sa rason kung bakit tayo nag-train ngayon at hindi tayo nag-aeroplano. Alam niyo yun. Okay guys, we're back na rin dito sa Zurich HB. So okay, itong Zurich HB, hindi ito yung pinaka-main city or capital city ng Switzerland kundi Bern. But itong Zurich HB, ito guys yung parang pinaka-main transportation hub nila. Andito. Tara na. Bye-bye. Thank you, train, for bringing us here. Okay, so guys, para lang makita nyo at para mabigyan ko lang kayo na super quick lang na ating ruta dito. Pupunta tayo sa Lucerne, pupunta tayo sa Zurich, pupunta tayo sa St. Gallen, ito sa Basel, napunta na tayo. Sa Bern, pupunta tayo. Pupunta din tayo sa Geneva. Okay? Tapos, Interlaken, pupunta tayo. Grindelwald, pupunta tayo. And yon, and so on. Let's plan our trip pa. Magdagdag pa tayo kapag kakaya. Okay? Let's go! Ang train system nila. And guys, lahat ng yan, pwede ang Swiss Travel Pass. Muna natin, magpunta na muna tayo sa hotel. Then after nun, saka tayo magpunta sa supermarket para mag-stock lang ng item. Oh my God, nakita ko na itong inuman dito. Alala, natutuwa lang ako dyan. Ito na naman ang super engranding Zurich HB. Mag-picture na muna tayo dun sa gitna, guys. Sikat to eh. This one. Tapos naaalala ko doon sa baba, doon na tayo bumaba nila AJ. Hello AJ from SMB at sa lahat ng mga kasama natin sa tour sa SMB noong January. I miss you all guys. Baka naman pwedeng mag-trip-trip tayo kahit tayo-tayo. Ito kung paano mag-figure out ng mga local trains dito kung saan tayo sasakay. Okay, so guys, doon tayo sasakay sa S8. So sa Winterthur via Oerlikon Wallisellen. So gate 33 siya. May mga gate numbers. So be mindful sa mga gate numbers na mga nakalagay. Yan. So dito siya. Baba lang tayo here. Tapos, since simula na yung ating Swiss Pass, ipapakita lang natin itong mismong Swiss Pass natin sa staff or kunyari merong mga kailangan i-scan, ganon. Kasi valid na siya for 15 days. Yun naman guys, yung kinaganda dito sa Switzerland, merong lift or kung hindi lift, merong escalator sa mga train stations nila. Kaya super accessible, lalo na sa mga hindi nakakaakyat, ganun. Tapos kapag may mga maleta, okay? So, papunta dun sa ating hotel, S8 yung sasakyan natin. So, 15:25. Time check, anong oras na ba? 15:20 pa lang. Okay, so tignan nyo mabuti yung mga sign na may araw dito at may araw dito, may araw dito at may araw dito. Kung saan nakaturo, doon po ang platform na ating aabangan. Naalala ko nung unang punta natin dito, medyo nalito-lito pa tayo ng bahagya, ganyan. Kasama ko si AJ no, ng SMB. Tapos, buti na lang kasama natin sila Ate Mai, tinuturuan tayo. Hello Ate Mai, shout out sa'yo. Balita ko, ikaw ay magpo-Portugal. Nabasa ko yung comment mo sa post. Tingnan nyo, ito papuntang St. Gallen. Pupuntahan natin yan. Chill lang tayo muna saglit. Grabe, local train lang yan pero double decker. Sana all. Philippines, karoon ka naman ng ganito. So, let's check sa Google Maps. So, 2 stops lang pala. Bababa tayo sa Wallisellen. 8 minutes lang. Okay, kapag kunyari nandito kayo sa Switzerland, mag-install kayo ng Google Maps, accurate naman siya. Papakita doon kung saan kayo nasakay at kung saan kayo bababa. Ito po, paulit-ulit kong sinasabi para sa mga taong first timers, okay?
Dito ngayon tayo sa train station ng area ng hotel natin sa Wallisellen Station. Yan, let's go down. Buti na lang may araw pa tayong dumating. Alam nyo guys, yun yung reason din kung bakit kapag ka nagbubook tayo, namimili tayo ng maaga-agang oras kasi ayokong gabi tayo dadating sa lugar. Kunyari, kapag ka maliligaw ka, if ever lang naman, at least hindi ka maliligaw ng madaling araw, gabi, mag-isa ka sa daan. Gusto ko na yung area natin parang mga building ng mga bahay-bahay. Ayun na nga po, may sign na Hotel B&B. Kasi B&B yung pangalan ng hotel natin And guys, B&B Hotel! O diba? Ito na agad tayo. And welcome to our hotel, B&B Hotel. Ano to? B&B Zurich East Wallisellen. Wallisellen yan. And guys, tingnan nyo. Yung harapan niya gubat. Pero parang hindi naman nakakatakot. Parang wala namang mga bear, ganun. Walang mga asong lalabas. Tara, check-in na tayo. Let's pasok na. Okay, so nakapag-check-in na tayo. So ito na ang ating room. And actually dito pala hindi siya hindi siya yung parang meron kang ipapasok na keycard ganyan, kundi parang mga code. So bibigyan tayo ng code dito, ganyan. And okay dito, walang ganong tao at parang napakatahimik ng paligid. And yun nga lang, sarado yung mga shops na mga gusto natin and mall tuwing Sunday. Kaya ang mangyayari ay mag-iikot-ikot na lang muna tayo, mag-check na lang tayo ng convenience store sa paligid. Pero before that, papakita ko muna sa inyo yung room. Let's go. Ayan, tingnan nyo. So, mag-lift na muna tayo. Ito nga pala yung breakfast area if ever ka magbe-breakfast kayo, ganyan. Tapos doon yung microwave and pa-water. Alam niyo, may papakita ko sa inyo mamaya. Matagal ko na itong pinaghandaan at i-share ko sa inyo yung tip na to. Kasi dito po sa Switzerland, since nakapunta na tayo dito before, alam na natin na medyo pricey po talaga lahat. Ang nagbubukod tanging libre lang dito ay ang tubig. Like yung tubig na galing sa faucet o yung mga nasa paligid or mainit o malamig na tubig, ganyan. Pero the rest may bayad. Yan. Oh, ang ganda ng hallway Ito yung itsura niya. Lawak. Dito tayo. Okay. Grabe naman pala. Kapag kami dadaan talagang super ilaw. Tingnan nyo, ang liwanag. So, meron kasing password guys. So, wala siyang keycard. Again, hindi ganon. So, pwede nyo tandaan lang. Kapag hindi nyo dala, at least kabisado nyo yung number. Ayan. Blind room tour ito. Okay, buksan natin. Wow. Ito yung itsura niya guys. Super simple lang. Simulan na muna natin dito sa toilet. Wait, asan yung ilaw? Ito. Ayan. Ito po yung itsura ng toilet. So, mayroon ditong sink, of course. May salamin. And ayan, guys. Malaki-laki siya. And for sure, mayroon itong heater. Ayan, papakita ko muna. Titignan muna natin kung mainit. So, mayroon siyang hair blower. Tapos itong liquid soap. Ayan, mainit na. So, mainit talaga siya, guys. Like, literally. And also, ito po, yung pinaka-toilet bowl. Tapos, ayan, yung pamat, pa-tissue. And this one, may pa-towel. Ano to? Hair and body shampoo. And, ayan, yung shower area mismo. Okay? And, dito po, tanananan, ito po ang pinaka-magandang part. So, meron ditong ano muna. Meron ditong full-length mirror. So, ayan, kapag ako nyari, pang OOTD nyo, ganyan. Hello! And may pa-TV. At ito ang iniintay ko. Ang tagal natin hindi nagkaroon ito. Yeah! Working area! Para sa laptop, ganyan. Buksan natin to. Paano to? Ano to? Ano to? Ano to? Aircon, buksan na natin. Paano ba siya buksan? Paano to buksan? Paano buksan? Wala naman kasing nakalagay na instruction. Ayan. Ano naman to? Ay! Napatay ko. And finally, naayos na natin. And ang bilis Ang bilis lumamig na yung aircon nila. So, paano to? May ilaw dito. Paano to buksan? Saan ang switch? Walang nakalagay. Tapos dito mayroon ditong sabitan ng gamit. Ng damit. Tapos nasa ilalim yung trash bin. Ito ano naman to? Ito. Close. Open. Close. Open. Okay. Tapos ito yung ilaw. Ayan siya. Tapos ito yung pinaka-bed. Good for 2 packs. Tapos ito may smart TV. Ano yung tsura ng background? Okay. So wala tayong background na maayos-ayos dito kundi pader lang. But ganun talaga. At least maganda, di ba? Tapos, tignan nyo. Nagustuhan ko yung part na meron silang paganito. Which is friendly para sa mga Asians like us. Di ba?
Yan. Okay. Isa natin yan. Nice. So, basically guys, ito yung itsura ng ating bed. Okay siya, napakaganda at nagustuhan ko. So, ngayon naman, sasabihin ko sa inyo kung magkano natin ito na-book. Na-book po natin to sa halagang 31,606 pesos. Okay? So, yung 31,606 pesos na yan, good for 2 packs yan actually. So, pwede isa, dalawa, ayan, may kasama kayo. And then, i-divide into 2 niyo yung presyo na yon. And, yung 31,606 po na yan ay good for 5 nights and 6 days. So, basically, almost a week. Knowing sa Switzerland po tayo ngayon, nandito tayo, yung presyo na yan ay mura na yan kung gusto niyo ng private room with private bathroom. So, perfect to sa magkakaibigan. I mean, sa magkaibigan kasi dalawa lang, sa couple, sa solo traveler na ayaw yung dormitory type, and also, kapag kunyari meron kayong business trip, pwedeng-pwede dito sa area na to. Kasi 2 stops away lang siya doon sa mismong Zurich HB or sa Central Station. So guys, itong mismong Zurich trip na to, itong leg na to, maire-recommend ko to kung first timer kayo dahil magandang ginagawang base itong Zurich kapag kunyari ay ang pupuntahan nyo ay mga day trip lang, okay? And pwedeng-pwede din na kunyari kapag gusto niyo naman magpunta sa mga ibang mga attraction outside that, pwedeng ang maging base niya naman Interlaken, ganyan. Ang magandang base talaga dito sa Switzerland is either Interlaken or Zurich. And tayo, yung dalawa na yon ay may experience natin. But ito muna ang first leg ng ating Switzerland trip. So, yun guys, pinakita ko na sa inyo yung itsura ng ating hotel. If ever, kung gusto niyo po ito, again, 31,606 pesos. At yung link, ilalagay ko sa description para if ever you guys want to book, you can book it directly through the link below. And also, pwede nyo gamitin yung code na Paul Ivan Kluk para magkaroon kayo ng extra discount. Ayan guys, ito yung itsura ng bar dito. And dito yung breakfast kapag ka morning. Ano kaya itsura? Parang gusto kong kahit isang beses ma-experience natin siya. And ayan, breakfast is from 6 o'clock to 10 p.m. Okay naman pala siya. So, ayan. Oh, ayan. Kapag bibili kayo 4 francs ang presyo. So, paano kapag tubig? Paano pagka tubig lang? Ah, okay. Wala bang water lang? Wala. Hindi ko alam. So, ayan guys. Ikutin na muna natin yung area. Guys, ayan yung building ng hotel natin. Ito yung katabi niya, o tiga nyo. Kalsada. Pero hindi yan naririnig dun sa labas ay sa loob. I mean. Basically, konting lakad lang. Meron ditong nakalagay na parang mall. Though sarado siya, pero gusto ko pa rin makita natin at ma-explore. Ano naman yung paligid ng hotel natin? O tiga nyo, parang guba. Alam niyo parang mga nasa teleserye yung papasukan. Oh, kasi ito yung itsura ng ilalim. Pero, sa ganito, medyo parang feeling ko okay lang naman na mag-ikot-ikot kasi nasa Switzerland naman tayo. Pero pagkagabi, tapos mag-iikot dito, I know. I can't. Walang katao-tao talaga. Hello! Nag-echo. So guys, basically, walang bukas. Kundi Burger King lang. So, ito lang ang ating makakainan dito sa area na to. Kain na tayo ng early dinner natin. Para hindi na tayo lalabas, tapos hindi na tayo magkalat sa kwarto. Ito guys, orderin natin. So, may king fries, tas may cheese and bacon. Ano ba ang order natin? May cheese and bacon ba? Hindi, ito na lang. Magtipid tayo. Mahal. Drink, fish, ano ito? Ay, ba't no ice? Ay, okay. No thanks. Mag-dessert tayo guys. Dessert natin yan. Magkano itong ganito? 4.40. Yung mga parang McFlurry. Sunday naman is 3.90. Wait, magkano ulit McFlurry? Ilang naman. Sige. Yan. Now na rin. 10.30. CHF. So guys, ang total na binayaran natin ay 19.70 Swiss francs. So meron tayong take out na isa. Nuggets. Pero bukas to, breakfast natin. And tomorrow, papakita ko sa inyo, meron kasi tayong baon na rice. Papakita ko tomorrow. So guys, since maaga pa, sulitin natin, unang araw pa lang natin dito sa Switzerland yung pass natin. Magpunta tayo sa isang bukas na convenience store. Guys, so binaba na tayo ng tram dito. And tignan nyo, we're back here sa Stadtbach. Yan.
Naalala ko dito tayo noon. Actually, doon mura mamili sa Migros. Pero dito tayo sa Coop. Kasi ito lang yung bukas every Sunday. Coop Pronto. Kaya ang daming tao. Kasi guys, meron tayong baon. May baon tayo na yung rice galing Korea. Papakita ko sa inyo mamaya. Sinabi ko na dito, mamaya ako pa lang papakita sa inyo. Kasi nung nandun tayo sa Korea, nagpasama ko kay Maki and Hazel. Naalala niyo yung recent trip ng South Korea. Bumili ko ng rice. So ngayon, tara, bumili tayo nito. Ang mura lang. 1.30 to. I mean, mura na siya ha. Tapos 2.70 kapag ka olive oil. Ano kaya lasa nitong rose? Rose? Rosa Rose. Actually, yun lang yung ano natin. Yun lang yung ating bibilin. Oy, hello, Nak! No, Nak na yung tawag sa barilya. Okay guys, so nakabili na tayo. And now, babalik na agad tayo sa hotel. Tapos guys, ito nga pala, if ever kapag kabibili kayo ng ticket, ito po yung inyong gagamitin na machine. And fortunately, tayo kasi meron kasi tayong Swiss Travel Pass. So, ibig sabihin, hindi na tayo magbibili ng kahit anong ticket dito. Kumbaga, papakita lang natin yung QR code natin just in case kung sitahin tayo. Pero hindi ganun dito. So guys, ito lang yung binili natin. Isang croissant, tapos 2 canned goods. Hulaan nyo kung magkano po ito. Kasi Gcash yung ginamit natin. 680 pesos. Yung 3 piraso na to. Ganun siya guys. Medyo ka-pricey talaga dito sa New Zealand tuloy. Sa Switzerland. Kasi alam naman natin na this is the most expensive country in the world. So ito na yung pinakamura. Then guys, kung magkano pa po doon sa Stet Pack. I mean doon sa Wally... ano yan? Wally? Ba't ala? Ayan, ito. Wally Selen, ano? Saan tayo? Ito. Nabubulol talaga ako. Sensya na. Ito. Tignan natin kung magkano. Tignan nyo. Bawat isang sakay natin dito, 3.20 Swiss francs. O, diba? At least hindi tayo bibili ng ganyan. Guys, yung 3.20 Swiss francs ang katumbas ng 231 pesos na. Okay, so guys, nakabalik na ngayon tayo dito sa ating hotel room. And now, gusto kong i-explain sa inyo yung experience natin from Paris going here sa Switzerland. So, doon umalis tayo sa Paris, napakadali lang. Like, doon sa Gare de Lyon, yung station na yun, doon po yung line papuntang Basel. Then from Basel going to Zurich ay super smooth lang din. So, basically, meron tayong biniling ticket sa Trainline application. So, ilalagay ko na lang dito again yung picture if ever kung gusto nyo pong bumili. So, ang nangyari ay, nung bumili tayo ng ticket, is ilalagay ko dito yung price, yan po ang pinaka-presyo. And, nakalagay na doon kung saan kayo uupo. Ganyan, reserve seating kasi siya. Yung car number, naka-reserve. Tapos yung seat number, naka-reserve. Usually, kapag kunyari international journeys is ganun po. Like, for example, France to Switzerland, you on reserve seating. Mandatory, usually. So, sa car 15 tayo na-assign and sa seat 96. So, depende na sa inyo yan kung saan kayo ma-assign. So, tayo po, hindi po tayo namili ng upuan. Si Trainline yung namili ng upuan for us. Doon kapag bumili kayo, ilalagay lang doon kung ano yung mas gusto nyo. Kung gusto nyo ba sa upper deck, sa lower deck, or sa window, or sa aisle. Yun lang naman ang nakalagay doon. Pero ako wala akong kinlik doon. So, randomly lang binigay sa atin yung upuan na yun. And, yung second na biyahe naman natin, which is Basel going to Zurich, is yun po, free seating na yun. Kasi kapag international journeys, tulad ng sinabi ko sa inyo, yun reserve seating. Tapos kapag ka naman kunyari within Switzerland na lang, kasi yun nga Basel to Zurich, so parang Zurich to Interlaken, parang Zurich to Lucerne, parang gano'n na lang ang mga mangyayari. So, meaning, kapag ka, kunyari, within Switzerland na lang, kunyari, from point A to point B, parehas ng Switzerland, wala na pong reserve seating yon. So, kahit saan na lang pwedeng umupo. So, super dali lang. Maganda naman po ang upuan sa Switzerland, ang train sa Switzerland, and also, yung mga luggage rack, napakaganda din. And, super safe naman, opo. Pero, kahit na safe is pinakita ko naman sa inyo kanina, meron pa rin tayong dinadalang padlock. If ever, kung kayo po ay pupunta dito, or kahit saan pang paritiyan ng Europe, mas lalo na kapag wala sa Switzerland, is magdala pa rin po kayo ng padlock para mas siguradong safe ang inyong mga maleta. Okay? So, pagdating po dito sa Zurich is, doon na, titignan nyo na lang yung mismong parang sign kung saan doon yung mismong train nyo going sa hotel nyo, nearby hotel nyo. So, tayo nga po, dito nga po tayo nagpunta sa B&B Hotel Zurich East Wallisellen. So, dito sa Wallisellen area. And alam nyo, hindi ko kasi naalala yung hotel natin before nung dito tayo sa Zurich. Ngayon ko lang na-discover at na-realize na same pala yung area. Yung area natin before, dito lang din sa area ng Wallisellen. And, nung nagre-research kasi tayo ng murang hotel, ito pong Wallisellen yung mura.
na area, okay? So, nag-check ako nung una, okay, 2 stations away lang naman pala siya from Zurich HB. So, parang basically okay lang din yun. Malapit lang din. Hindi gaano malayo yung lalakarin or lalakbayan, ganyan. So, pinili na rin natin to. And again, if ever guys, kung gusto nyo itong i-book, yung link ilalagay ko sa ibaba. And also, meron tayong code, pwede nyo gamitin. Pa-plug ko dito sa screen para meron kayong discount kapag ginamit nyo, okay? So, mura na siya. Mura na nating nakuha tong ating hotel. 31,606. So, almost a week tayo dito, opo. And aside from that, meron po tayong kinuhang Swiss Travel Pass, okay? So, if ever kung hindi nyo po pa alam yung Swiss Travel Pass, yung Swiss Travel Pass, isa siyang parang transportation pass, not only transportation pass but also attraction pass, all in one na yan, na kung saan ay hindi nyo na kinakailangan pang bumili ng mga individual tickets kapag aalis kayo sa inyong area, going sa other area, basta nasa loob kayo ng Switzerland, okay? So, meron dito kasing first class at second class. Yung Swiss Travel Pass may first class at may second class. Pero syempre, dun tayo sa second class. Yun lang po ang mura. Pero kahit mura natin siyang masasabi, mahal pa rin siya sa pera natin sa Pilipinas. Pero dito sa kanila, mura na yun. Okay? So, second class po yung ticket natin. Then, ang atin ay consecutive. Okay? Consecutive na second class. And, ang kinuha natin ay 15 days. Okay? So, mamaya ko na lang sasabihin muna sa inyo kung magkano yung 15 days. Pero, basically, ang ibig sabihin ng Swiss card na to, Swiss Travel Pass na to, ay unlimited tayong pwedeng gumamit ng bus, ng train, ng tram, at merong mga attractions na free. Basta sabihin lang natin yung Swiss Travel Pass natin, pakita lang natin na ganyan. And also, meron ding mga attractions na half yung price, na may discounted rate, at meron ding train na ang babayaran nyo lang is yung reservation. Okay? Kailangan mag-reserve ng seat. Pero, yung parang pinaka-train, wala nang bayad. Reserve seat, yung pagre-reserve lang ng seat ang meron na extra payment. Okay? So, simulan na muna natin. Ivan, magkano ba yung Swiss Travel Pass na yan at napaka-less hassle naman pala kung meron yan? Less hassle talaga siya, yes. Pero, ang trick doon ay medyo pricey siya. Okay? So, ang pinaka-mababa, guys, na validity na makikita nyo kapag ka nag-book kayo is 3 days. Ivan, magkano yung second class na consecutive na 3 days? Ang presyo po ng second class consecutive na 3 days ay 17,463. 3 days pa lang yun, guys. 17,000 na 3 days pa lang. Tapos, Ivan, kung gusto kong gawing taasan, 4 days po ang next nun. Ang 4 days naman is 21,113. O, diba, grabe yung jump from 17 to 21. Ang laki ng jump. Magkano, Ivan, kapag 6 days? Pag 6 days, magja-jump siya ng 27,125 pesos. Paano kapag 8 days? 29,988 pesos. At magkano naman yung iyo, Ivan, yung gagamitin natin dito sa trip na to? Kasi 14 days po tayo dito sa Switzerland. So, ang kinuha natin is yung 15 days kasi medyo malapit na rin yung difference ng 8 days at 15 days. So, medyo sinagad na natin. So, ang 15 days po, ang max na Swiss Travel Pass is 32,850 pesos. Diba guys, medyo pricey siya, pero kung iisipin, medyo makakatipid ka talaga dito. Kasi mahal talaga eh. Mahal talaga, diba? Kanina pinakita ko sa inyo kung magkano yung isang sakay lang natin sa malapit na tram. Like, kapag kunyari sasakay lang kayo, 3.20 francs. Ilalagay ko conversion dito. So, ibig sabihin, isang sakay lang na malapit dito is 231 pesos po ang presyo. Paano pa kapag long trip yung gagawin, diba? So, ano nga ba ang presyo usually naman kapag kunyari train, basta within Zurich local network, ganyan. So usually guys, yung second class din, meron ding mga 2.80 Swiss francs. Lalagay ko pa rin yung conversion dito sa screen, but again, mahal pa din. Pero kung kung super saglit lang kayo, kahit huwag na kayong kumuha ng Swiss Travel Pass, sinasabi ko lang sa inyo ito, kung kunyari ang gagawin nyo is yung gagawin natin na i-explore yung buong mismong Switzerland. Okay? So, Ivan, ano yung advantages and disadvantages ng Swiss Travel Pass? Number 1 na advantage nito is magkakaroon kayo ng libre. I mean, hindi siya libre. Included na siya sa binayaran. Pero parang in your mind, unlimited rides sa lahat ng network ng Switzerland. Yung iba discounted at yung iba naman Pero isipin mo pa rin, yung pinaka-common na train, common na tram, at common na bus is libre. Wala kayong babayaran. Okay? So, cover na yan lahat basta sa Switzerland and mostly sa public transport. And even yung mga ferry.
merong mga ferry na covered, okay? Next, number 2 is ang pagiging ang pagiging convenience nito at flexibility na binibigay. Kasi guys, kapag kunyari ganun, sasakay na lang kayo, wala na kayong itatap-tap pang ganyan sa mga machine kasi kailangan bawat sakay machine, ganyan. So tap ng card, tap ng card, tap ng card. Pero ito, I mean yung credit card, pero ito wala na. Papakita nyo lang yung QR code nyo. Next, merong guys free at merong reduced na fee sa mga attractions, mountains, and scenic routes. Okay? So, basically, merong mga libre. Kayong makikita basta sasabihin nyo na, I have Swiss Travel Pass. O, ibig sabihin, makapasok na kayo. Sa iba naman, pagka pinakita nyo yung ganun nyo, makaka-discount kayo. Okay? So, yun na may advantage nun. Next, free entry sa mga selected museums. Mapa Zurich yan, Interlaken, Lucerne, St. Gallen, Geneva, lahat guys. Merong listahan yan. Ilalagay ko na lang yung link ng Swiss Travel Pass sa baba para makita nyo kung ano yung kumpletong listahan. Depende sa trip nyong museum, okay? And next is good na good ito lalo na kapag for groups. Even for solo travelers like us. Pero kaya ako sinabing for groups is because kapag kunyari maramihan kayo, hindi na matataranta kunyari mother and father. Usually naman ganun. Kung magkakaibigan, meron kang isang kaibigan na parang siya yung nagli-lead. So, hindi na matataranta. Lahat kayo may mga Swiss Travel Pass na, okay? Ano ang cons nito? Wait, nakakating ilang. Wait. So, ano yung disadvantage naman nito? Number 1, unang-una, masakit sa bulsa yung paunang bayad. Medyo high yung costing ng upfront costing, okay? So, basically, tulad ng sinabi ko sa inyo, yung atin po ay 32,850. Unang bayad yun. So, isipin nyo unang bayad 32,000 na. Pero kung iisipin nyo naman yung 14 days nyo na yun, pag pinag-plus lahat ng mga magagamit yung entrance fees, mga transportation, may iisip mo din na medyo, okay. Kung hindi nyo masusulit, medyo closer pa din yung magagastos. Pero kung masusulit nyo, malaki ang matitipid nyo kapag ka naka-Swiss Travel Pass kayo. Next, number 2, hindi nga lang lahat ay included. Merong mga reduced, hindi lahat included na free. Merong mga ibang reduced lang na rate or half rate lang ganyan. Pero hindi pa rin totally free. So, yun lang yung medyo cons nun. Yung parang kung iisipin natin, Swiss Travel Pass, bakit hindi pa rin to kasama? Ganun po talaga. Ewan ko kung bakit ganun yung sa kanila. Tapos, next naman doon is yung length niya. So, hindi siya parang unlimited na good for 30 days, ganyan. Meron siyang length na kunyari 3 days lang, sinabi ko sa inyo, 4 days, 8 days, and 15 days. Ganyan lang po. Tapos, next naman nun is, yun lang yung nakalista sa akin. Okay? So, yun lang naman guys. And usually, if ever, kapag kunyari pupunta kayo sa Switzerland, pwede nyo gawin yung ginawa natin. Bumili kayo ng Swiss Travel Pass kasi ito, medyo convenient talaga itong gagawin natin na to. And I'm so excited kasi Switzerland na to guys. Ito na yung dream country natin. Actually, dream country natin siya even before, pero napuntahan na kasi natin before. Pero ngayon, yung mas komprehensibong guide, komprehensibong trip ang gagawin natin dahil DIY. Dati kasi meron tayong tour package. So, ngayon talagang bawat sulok ay titignan natin. Okay? So, yun po. And also, kapag kunyari, i-lista nyo na from day 1 to day 15 nyo, lahat ng mga puntahan nyo, pag dikit-dikitin nyo, ilista nyo yung mga if ever na mga ganyan. Okay? Ito po ay maganda tong gawin kapag talagang hardcore na Swiss trip ang gagawin nyo. Ano po? So, ganun kasi ang plano natin gawin. And dito sa Europe trip natin, ito yung medyo mahaba-haba, itong Switzerland trip natin. Kumpara sa Spain, kumpara sa France, lalo na sa Portugal, at kumpara sa Netherlands. Ito po ang pinaka-matagal. And also, guys, part po ng Swiss Travel Pass ang pamasahe or transportation papunta sa Liechtenstein. Basta, wait nga, Liechtenstein ba? Liechtenstein pala. Liechtenstein daw ang sabi dito sa Google. Okay? So, yun po. So, pwede din tayo magpunta sa Liechtenstein ng libre na kasama na dito sa Swiss Travel Pass. Isa din yan sa itinerary natin dito. So, actually, sasabihin ko nga sana sa inyo, surprise yun. Pero, ito na, nasabi ko na. Okay? So, yun lang naman guys. If ever, kung gusto nyong bumili ng Swiss Travel Pass din, tulad ng meron tayo, yung link ilalagay ko sa ibaba. And also, pwede nyo gamitin ang ating code na PaulIvanClub para magkaroon kayo ng extra discount. Okay? So, yun lang po. Abangan nyo po ang mga susunod nating ganap dito sa Switzerland and even dito sa Europe dahil meron pa tayong
Liechtenstein, and Netherlands na trip. Again, this is Ivan de Guzman. Para maging updated kayo real time sa ating travel ganaps is feel free to follow us sa ating social media accounts na iba. Lalagay ko dito yung user handle natin. And again, if hindi pa kayo nakaka-subscribe, feel free to do so. Again, this is Ivan de Guzman and happy 73,000 subscribers po sa ating lahat. So, yun lang. Ivan de Guzman po. Yun lang. Thanks!